agad nung dumating siya, umiyak ako, sabi ko, Mama Mary, lahat ng problema ko, inaalay ko sa inyo, yun lang. Kasi ramdam ko siya talaga. Ever since, nung bata ako, talagang pangarap yan ng mami ko. Kasi lagi kami pa nagpo-prosesyon every Good Friday. Si mami laging gusto sa La Pieta mag-prosesyon. So, hinihintay namin siya sa San Felipe. I remember it right, yung may-ari ng La Pieta noon is yung kaklase ng kapatid kong babae na si Lovely. Yung pamilya Averilla. So ever since talaga, amazed ako sa mga posisyon sa mga santo. Talagang gagandahan ako. And I think, sabi nga nila, ang pagiging kamarero is a calling. So I guess nung bata ako, talaga siguro, I was meant to own one. I remember one time, one of the processions, sabi ng mom ko, anak, pag dumating ang panahon na meron kang extra pera, Sana someday, magkaroon ako niyan. Yung para bang simbolo yun ng pag-sacrifice ko sa inyo. Dahil hindi biro magpaaral, magpalaki ng 4 na anak. So, andun yung mga problema, pero nalalampasan ko. Kaya sabi ko kay Mama Mary, sana someday magkaroon ako niyan. iba yung saya na makikita mo yung nanay mo na dati nakikiprosesyon lang siya. Ngayon meron siyang sariling imahe na pinoposisyonan ng mga tao. So, money will never be... I think God will provide. Siya yung mag-a-arrange ng lahat para maayos yung mga dapat iayos. This is for our whole family. Ito na history niya na until hanggang mawala yung parents namin, mawala ako, mawala kami na first generation, kung sino man yung second generation and all. So talagang, this is a tribute for the Velasco and the Fernandez family. Minsan ang buhay ay isang awit ng gala. I was surprised na si Doms pala ay laking simbahan. Napagkwentuhan namin, sabi niya, Direk, kailangan magkaroon ka ng isang ganyan. Kasi ano yun blessing din yan, tsaka calling. And then that was the perfect time na sabi ko, I remember nung bata ko, request talaga ng mami ko yan. Nakaka-excite, emotional kasi hinintay namin talaga to tsaka pinagplanuhan talaga namin to. Usually, ang pagre-ready ng santo ay 1 year. Pinaikli ni Direk Jed. Pinaikli ni Direk Jed ang challenge at ginawa niyang 1 week. Anong tindi ng unos at kahit anong tindi ng Nais kong magpasalamat kay Kuya Jed sa niya ng karosa. Next year ulit, sahan mo kami. Maraming salamat sa inyo dad. Si Doms kasi apparently nawala siya for a couple of months kasi nasa ibang bansa sa trabaho niya. Para akong natataranta sa ko, anong gagawin ko kasi I don't know what to do. Hindi ko alam kung ano yung mga next steps. December 31, I remember it right. May tumawag sa akin, number lang. Ang sumagot sa akin si Doms. Sabi niya, nasa Pilipinas na ako. Sabi ko, oh my God. And that was the sign. Sabi ko, okay. So siguro baka dahil inumpisa namin itong project na to. So dapat siya rin yung magtapos. So kung kukolektahin mo, it was a blessing o parang sort of a miracle na
Parang hinintay niya talaga si Dom. Awit-awit ang Ave Maria, puspos ka ng diwang banal, dinggin ang aming payak na dasal, ihatid mo kami sa langit ng amang mapagmahal. She has her ways. The days before mag-end yung pasok namin, yung live selling namin, parang pinagbenta niya ako ng maganda yung benta namin para meron kaming panggastos dito. Ang sabi ko sa sarili ko noon, kapag may nakuha kaming karosa, baka gusto niya talagang ilabas siya. It's a sort of a miracle na she arranged everything para mailabas siya this year. Even doon sa financial, may mga kaibigan ako na nag-offer ng tulong. Siya yung nagpalabas para makita siya ng tao, tsaka para magkaroon ng, siguro ng devotee. Ang rosaryo mong hawak namin at awit-awit ang Ave Maria, puspos ka ng diwang banal, dinggin ang aming payak na dasal. Ang pinakamahalaga kasi sa isang magsasanto, hindi yung kung ganong kaganda yung karosa o yung damit ng santo. Ang pinakamahalaga sa isang kamarero o magsasanto is yung debosyon na ibibigay mo. Hindi kasi ito pang display. Kailangan dinadasalan siya. And ever since, mula kinder hanggang sa lumaki kayo, yung subaybay ko sa inyo, hindi biro. So parang naisip ko na, Mama Mary, pareho tayo. Yung mga sakit na dinadala mo bilang nanay. Again, we offer this La Pieta to my mom and actually to my dad. Kasi definitely, kung nandito yung daddy ko, matutuwa yun. Kasi ano yun traditional din na tao. Siguro kung nandito siya, kahit sigurong naka-wheelchair yun, makikipag-prosesyon yun. And I'm sure he will be very, very happy dito. Lead me all my life. Walk by me across the lonely roads that I may face. Take my arms and let your hand show me. So maraming salamat from the bottom of my heart on behalf of the Velasco and Fernandez family. This is not just for our family per se, yung for mommy, daddy, baka kapatid ko. This is for our whole family. You are my light, you're the lamp upon my feet. Si daddy. Time I know I need you are my light. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love. Kala ko hindi ko ito mabibihisan. Pero siguro will niya talaga na ako talaga yung magbihis sa kanya. Yung karosa, may naka-reserve na sa kanya for Holy Week. Siguro para sa kanya talaga to. Tapos, nag-cancel yun, may tumawag sa akin, nag-inquire for the karosa. Then, ayun na. I thought it was a gift for my mom. Pero, yung kung iisipin mo, yung connection niya sa mga tao kay Doms, parang pinauwi siya sa Pilipinas para kunin siya. Si Mike, hindi tinuloy yung pagkaayos niya ng santo sa Bicol kasi parang he was meant na ayusin niya dito sa Maynila yung karosa ng Pieta. Nagulat ako, finally, naiuwi siya dito sa Maynila exactly 1 year